May tanong ako sa'yo. Anong gagawin mo kapag yung babaeng gusto mo biglang hindi ka na pinapansin? Yung tipong dati, ang sweet niya, lagi siyang nagre-reply. Pero ngayon, sin zone ka na lang. Para kang ghost na dumadaan sa buhay niya. Masakit, di ba? Pero teka lang, baka mali ang approach mo. At kung gusto mong maintindihan kung paano mo dapat harapin yan gamit ang stoicism, stay ka dito kasi ito ang video na magbabago ng pananaw mo. Alam nating lahat kung gaano kasakit ang hindi mapansin ng taong gusto natin. Para itong nag-text ka ng good morning pero hanggang kinabukasan, wala ka pa ring reply. Para itong nag-effort kang magpatawa pero deadma lang siya. Walang emoji, walang elol, walang kahit ano. At sa totoo lang, parang insulto yun sa ego natin bilang lalaki. Kasi natural sa atin na gusto nating mapansin. Gusto nating ma-validate. Yung atensyon ng babae parang gasolina, nakakapagpaandar ng confidence natin. Pero anong nangyayari kapag hindi ka pinapansin? Biglang bumabagsak ang self-esteem mo. Mag-iisip ka, may mali ba sa akin? May iba na ba siyang gusto? Nagkamali ba ako sa sinabi ko? At worst case, nagiging obsessed ka sa dahilan kung bakit hindi ka pinapansin. Para kang detective na nag-iimbestiga ng case na walang kasagutan. Pero teka lang, dito pumapasok ang pinakamalaking trap na ginagawa ng mga lalaki. The more na hindi ka pinapansin, the more na hinahabol mo siya. Parang aso na gustong-gusto ng pagkain na nasa mesa. Kaya lalo siyang humahaba ang leeg, pero lalong hindi ibinibigay ng amo. Ganito ang nangyayari. Nagdo-double text ka, nagpapadala ka ng memes para lang mapansin. Nagpo-post ka ng pahugot sa Facebook para makita niya. Minsan sinasadya mo pang mag-like ng lahat ng post niya para lang magparamdam. At alam mo ba ang dating nito? Hindi ka nagmumukhang attractive. Nagiging desperate ka. At tandaan mo ito, walang babae ang nai-excite sa lalaking desperate. Kung may spark man kayo dati, mawawala agad yon kapag naramdaman niyang hindi mo kaya kontrolin ang sarili mong emosyon. Para kang kandilang mabilis matunaw, isang ihip lang ng hangin wala ka na. Dito papasok ang stoicism. Sabi ng mga stoic philosophers, we cannot control what other people do, pero we can always control our response. Kapag hindi ka pinapansin ng babae, may dalawang choice ka. 1. Maghabol at ipilit ang sarili mo. 2. Manatili kang kalmado at panatilihin ang dignidad mo. Alam mo ba kung alin ang mas malakas? Yung pangalawa, kasi ang tunay na lalaki, hindi defined ang atensyon ng babae. Defined siya ng kanyang sariling halaga, ng kanyang disiplina, at ng kanyang kakayahang panindigan ang emosyon niya. Isipin mo, naglalaro ka ng Mobile Legends. Hindi ka pinansin ng teammate mo nung nag-call ka ng turtle. Ano gagawin mo? Magagalit ka ba at mag-aaway kayo in-game? O focus ka sa laro mo para kahit walang reply, makuha nyo pa rin ang panalo? Ganon din sa totoong buhay. Kapag hindi ka pinansin ng babae, huwag mong hayaang mawala ang focus mo. Ang focus mo dapat sarili mong growth. Para kang puno. Kung may ibon na ayaw tumira sa sanga mo, okay lang. Hindi ibig sabihin noon na wala ka ng silbi bilang puno. Darating at darating ang tamang ibon na magpapahinga sa'yo. Ang mali ng karamihan sa lalaki, pinipilit nilang pabalikin ang ibong ayaw na. Pero ang stoic man, chill lang. Alam niyang hindi niya hawak ang desisyon ng ibon, pero hawak niya ang tibay ng kanyang ugat. Sabi nga, kung ayaw kanyang pansinin, bakit mo pa ipipilit? Ang tunay na halaga hindi kailangan ipagsigawan. Makikita at makikita yan ng taong marunong tumingin. Ano ang dapat mong gawin? Huwag maghabol. Huwag kang mag-double text. Kapag nag-reply siya, good. Kapag hindi, huwag mong gawing mission ang makuha ang reply niya. 2. Redirect energy mo. Kung dati ang oras mo ubos kakaisip kung bakit siya cold, ilaan mo na lang yan sa pagpapalakas ng sarili mo. Mag-gym, magbasa, mag-invest sa skills. 3. Huwag mong sirain ang dignidad mo. Tandaan mo, mas attractive ang lalaking hindi natitinag ng rejection kaysa sa lalaking nagiging clown para lang mapansin. Sure mindset shift. Ang hindi pagpansin ng babae, hindi ibig sabihin na wala kang halaga. Minsan baka busy lang siya. Minsan baka wala talaga siyang interest. At minsan, baka test lang kung hanggang saan ang pasensya mo. May tanong ulit ako sa'yo. Kapag hindi ka pinapansin ng babaeng gusto mo, kaya mo ba talagang pigilan ang sarili mong hindi maapektuhan? Kaya mo bang ngumiti at magpanggap na chill kahit ang totoo, parang gumuho ang mundo mo? Kung hirap kang gawin yon, don't worry. Kasi ngayon ituturo ko naman kung paano mo makokontrol ang emosyon mo nang hindi ka nagmumukhang bato, kundi isang lalaking may disiplina, respeto,
at dignidad. At guess what? Mas lalo ka pang magiging attractive kapag natutunan mo to. Ganito kasi ang madalas na nangyayari. Kapag hindi ka pinapansin ng babae, nagiging roller coaster ang emosyon mo. Ngayon nagagalit ka, mamaya malungkot ka, kinabukasan umaasa ka ulit, parang wifi signal. Minsan malakas, minsan mahina. Pero laging unstable. At dahil hindi stable ang emosyon mo, pati mga desisyon mo, nagiging mali. Kapag hindi ka niya nilike sa post mo, bigla kang mag-iisip na hindi ka gwapo, na hindi ka interesting, na kailangan mong magpakitang gilas. Kaya ang ending, gagawa ka ng mga bagay na hindi mo naman talaga gusto. Magpo-post ng kung ano-ano, magpapabibo, para lang mapansin. Resulta? Mas lalo kang nawawala sa tunay mong sarili. Dito papasok ang mas malalang problema. Kapag hindi mo kinontrol ang emosyon mo, ikaw mismo ang sisira sa sarili mong imahe. Isipin mo ito. Lalaki kang puno ng pangarap pero nagiging alipin ka ng isang scene zone. May potential kang maging leader pero nagiging prisoner ka ng opinion ng isang babae. Ang masakit? Ikaw mismo ang nagbibigay ng power sa kanya para kontrolin ang mundo mo. Sabi nga, the man who is enslaved by his emotions can never be free. At ito pa, kapag masyado kang affected sa hindi niya pagpansin, nakikita niya yon. At tandaan mo, kung saan mo inilalagay ang emosyon mo, doon niya makikita ang halaga mo. Kung nakikita niyang lahat ng galaw mo, nakadepende sa kanya, automatic, nawawala ang respeto. Ngayon, paano mo makokontrol ang emosyon mo? Dito papasok ang stoicism. Sabi ng Stoics, hindi mo hawak ang kilos ng ibang tao, pero hawak mo ang reaction mo. Kapag hindi ka pinansin, ang tanong ay hindi, bakit niya ginawa yon? Kundi, paano ko haharapin to ng may dignity? Step 1, ihiwalay ang facts sa feelings. Fact, hindi ka niya nireplyan. Feeling, hindi ka importante. Ngayon, alin ang totoo? Yung fact, yung feeling gawa-gawa ng utak mo. Kung hindi mo alam ihiwalay ang dalawa, palaging lalaruin ka ng emosyon. Step 2, practice emotional pause. Bago ka mag-react, mag-pause. Huwag ka agad mag-double text. Huwag ka agad mag-post ng hugot. Isipin mo muna, kung stoic ako, anong gagawin ko? Ang stoic hindi nagmamadali. Kalmado siya, parang chess master. Hindi gagalaw ng basta-basta nang hindi iniisip ang next move. Step 3, reframe the situation. Imbes na isipin mo na rejection ang hindi pagpansin niya, isipin mo na redirection. Baka hindi siya ang tamang tao para sa energy mo. Baka test lang ito para patunayan kung kaya mong maging disiplinado. Step 4, build inner value. Hindi lang dapat nakasentro ang mundo mo sa kanya. Kapag hindi ka pinansin, gamitin mo ang oras para mag-ehersisyo, para lumabas ang best version mo physically, mag-aral para umangat ang skills mo, mag-invest sa sarili mong hobbies para maging mas interesting ka. Ang stoic man ay self-sufficient. Kung mawala ang babae, buo pa rin siya, para kang dagat. Kung may bangkang dumaan at hindi tumigil, hindi ibig sabihin na wala ka ng halaga. Dagat ka pa rin, malawak, malalim at kayang magbigay ng yaman. Para kang kape. Kung ayaw kanyang inumin, okay lang. Hindi ibig sabihin na wala ka ng lasa. Baka hindi lang siya mahilig sa kape. Pero darating at darating ang taong kape lang ang hinahanap sa umaga. Ang hindi pagpansin ng iba, hindi sukatan ng halaga mo. Kasi minsan, masyado lang silang bulag para makita ang liwanag na dala mo. Sa panahon ngayon, normal na ang scene zone. Messenger, IG, TikTok DMs. Lahat may paraan para makitaan mo kung pinansin ka o hindi. Pero tanong, dapat ba talagang sukatin mo ang sarili mong worth basis sa blue check ng chat? Kung stoic ka, hindi mo hinahayaan na isang maliit na scene ang magdikta ng mood mo sa buong araw. Kung hindi ka pinansin, shrug it off. May ibang bagay na mas deserving ng focus mo. Practical exercises. 1. Journaling. Kapag na-trigger ka, isulat mo. Hindi niya ako pinansin. Ano ang fact? Ano ang feeling? Makikita mong hiwalay ang dalawa. 2. Cold exposure. Halimbawa, maligo ka ng malamig. Bakit? Para masanay ka sa discomfort. Kung kaya mong tiisin ang lamig ng tubig, kaya mo ring tiisin ang lamig ng babae. 3. Meditation. Huminga ng malalim. Mag-focus sa present moment. Kasi madalas ang anxiety mo nanggagaling sa paano kung scenarios na hindi pa naman nangyayari. May huling tanong ako sa'yo. Posible pa ba talagang bumalik ang interes ng babae kapag hindi ka na niya pinapansin? At kung oo, paano mo gagawin yun nang hindi ka nagmumukhang desperado? Ngayon, ibibigay ko sa'yo ang stoic strategy kung paano ka magiging attractive. Hindi lang sa kanya,
kundi sa kahit sinong babae. At baka, habang ginagawa mo to, siya pa mismo ang bumalik at maghabol sa'yo. Ganito kasi madalas mangyari. Kapag hindi ka pinansin ng babae, automatic ang utak ng lalaki. Paano ko siya mapapansin ulit? Paano ko ibabalik ang dati? Kaya ang gagawin mo, mag-i-effort ka ng sobra, magpapabibo sa social media. Susubukan mong ipakitang masaya ka kahit hindi naman, pero ang problema halata. At kapag halata, hindi siya effective. Ang ending, lalo kang nagiging invisible. At ito ang pinakamalaking sakit. Mas lalo mong hinahabol, mas lalo siyang lumalayo. Isipin mo ito, parang pusang ayaw mahuli. Kapag hinabol mo, tatakbo siya. Pero kapag nag-relax ka at umupo lang, minsan kusa pa siyang lalapit. Ganyan din sa babae. Kapag naramdaman niyang ikaw ang mas nangangailangan, nawawala ang spark. Pero kapag nakita niyang kaya mong mabuhay nang wala siya, doon siya nagtataka. Doon siya curious. Doon nagsisimula ulit ang attraction. So paano ka magiging attractive kahit hindi ka niya pinapansin? Ang sagot, magiging stoic ka. Hindi ibig sabihin na magiging bato ka na walang emosyon. Ibig sabihin nito marunong kang maglagay ng limit sa energy mo. Alam mo kung saan ka mag-i-invest. At alam mo kung kailan ka dapat umatras. Step 1. Master the art of indifference. Hindi ibig sabihin na wala kang pake. Ibig sabihin hindi nakasalalay ang happiness mo sa kanya. Kung hindi ka niya pinansin, okay. Kung pinansin ka niya, okay din. Pero ang mood mo, steady lang. Ang ganitong energy ang pinaka nakaka-attract. Kasi ang babae, natural na drawn sa lalaking hindi madaling madistract ng emosyon. Step 2. Show growth, not desperation. Kung gusto mong mapansin ulit, hindi sa pamamagitan ng habol, kundi sa pamamagitan ng progress. Mag-improve physically, fitness, style, aura. Mag-improve mentally, skills, career, hobbies. Mag-improve socially, network, confidence, charisma. Kasi ito ang totoo. Kapag busy ka sa paglago, nagiging magnetic ka. Kusa siyang mapapaisip, uy, iba na siya ngayon ah. Step 3. Silent power. Minsan ang pinakamalakas na statement ay hindi salita, kundi katahimikan. Kung hindi ka niya pinansin, huwag mong pilitin. Mag-focus ka sa sarili mo at hayaan mong makita niya ang pagbabago ng hindi mo ipinipilit. Ang stoic man ay parang ilog, tahimik pero malalim. At ang babae naturally curious sa lalaking hindi niya mabasa. Step 4. Redefine rejection. Huwag mong tignan ang hindi pagpansin bilang failure. Tignan mo siya bilang filter. Kung ayaw kanyang pansinin, ibig sabihin hindi siya para sa energy mo. At guess what? Mas mabuti na yon kaysa magsayang ka ng taon sa maling tao. Para kang apoy. Kung hindi siya nagpainit sa apoy mo, hindi ibig sabihin wala ka ng silbi. Darating ang tamang tao na gustong magpainit sa liwanag mo. Para kang libro, kung hindi ka niya binasa, hindi ibig sabihin pangit ang kwento mo. Baka hindi lang siya ang tamang mambabasa. Kung hindi ka niya pinansin, huwag mong kalimutan. May mga taong handang pahalagahan ang kahit anong maliit mong effort. Baka lang hindi siya yon. Imagine nasa Tinder ka. Nag-match kayo, nag-usap, tapos biglang hindi na siya nag-reply. Ano ang gagawin mo? Magpapadala ka ba ng sunod-sunod na messages? O chill ka lang at magpo-focus sa ibang bagay? Kung stoic ka, hindi mo pipilitin. Kasi alam mong ang tunay na attraction, hindi nanggagaling sa habol. Nanggagaling siya sa aura ng confidence na hindi dependent sa kahit sino. Practical stoic habits. 1. Daily self-check. Tanungin mo sarili mo araw-araw. Kung hindi niya ako pinansin, buo pa rin ba ako? Kung oo, tama ang mindset mo. 2. Controlled exposure. Huwag mo siyang laging i-check sa social media. Kasi bawat tingin, dagdag trigger. Mas mabuti, bawasan mo ang exposure para mas madali kang makafocus sa sarili. 3. Focus on purpose. Tandaan, ang stoic man ay may mission na mas malaki pa kaysa sa babae. Kung ang buong mundo mo umiikot lang sa kanya, talo ka na agad. Kaya kung hindi ka pinapansin ng babae ngayon, ito ang gawin mo. Huwag maghabol. Kontrolin ang emosyon. Mag-grow ng tahimik. At hayaan mong siya ang mapaisip kung bakit parang mas lalo kang nagiging attractive habang wala siya. Kasi tandaan mo bro, ang tunay na lalaki, hindi defined ng tingin ng babae sa kanya. Defined siya ng tingin niya sa sarili niya. At kung may natutunan ka rito, comment mo sa baba. Hindi ko hahayaang sirain ng rejection ang halaga ko. Kung nagustuhan mo itong serye natin tungkol sa stoicism at love, huwag kalimutan i-like, i-share at mag-subscribe. At tandaan bro, kapag hindi ka pinapansin ng babae, mas lalo mong pahalagahan ang sarili mo. Kasi sa huli, yung lalaking marunong magmahal sa sarili niya, siya ang tunay na minamahal ng iba.